Yeah, guys, mayroon tayong tanggap na Hyundai Accent 2014. Yan. So mapapansin nyo guys, may ilaw yung bagpak. Yan, yung bagpak. May ilaw yung bagpak. Ayan. So ito yung sa parking, normal yung tayo nakapark. Nakapark tayo. Ito talaga yung bagpak ang bakit siya umiilaw. So scan natin yan guys. Tapos ang sabi nung driver nung sasakyan na to, yung aircon daw hindi lumalamig. Pero chinik ko na lahat yan eh. Okay naman. Chinik ko lahat ng fuse, mga linya. Okay, gumagana yung fan, gumagana din yung siyempre yung compressor hindi gumagana guys. Pero yung fan niya gumagana. Yan. Ibig sabihin nag-i-engage pa nga yung niyan eh. Pero hindi siya lumalamig. Ang problema bakit hindi lumalamig? Sabi ng driver, nag-overheat pa daw minsan ito. Ay nakikita niyo hindi makita ata. Ayan. Ayan. Minsan tumataas doon lumalampas doon sa guhit na yun yung kalahati. Ayan. Yan. Ang nakita natin is scan muna natin guys ha. Ngayon gumawa ako ng pang-scan. Ayan. Yung kasi nawawala-wala daw yan o kaya nagbo-blink-blink. Ayun, restart ni-restart ko ulit guys. Nawala na naman siya. Pag patakbuhin na ng driver yan, babalik, magbo-blink-blink. Tapos pag restart ulit, mawawala na naman. Ngayon ang natin, i-scan natin. High speed scan tayo para mabilis. Tapos hindi lumalamig. Tapos nag-overheat. Eh hindi naman tinignan namin natin yung niya, wala namang overheat. Ayan. Tapos napansin natin, yan yung umilaw. Oh, guys, bakit hindi gumagana yung aircon at the same time na pag umiilaw na yan, tapos umiilaw din ang kanyang ECM sa engine yan eh. Yung AC hindi ma-scan. Kapag ganyang gray, ibig sabihin not equipped. Pero bakit not equipped? Eh, may AC naman yan. So, punta tayo dito. So, yan yung code. C1622. Ibig sabihin sa, sa sensor, sa speed. Vehicle speed sensor. Pwede yan sa speed sensor ng kanan or kaliwa. Or sa likod. Pero sa transmission to, malamang. EMS, yan. EMS. Malamang sa transmission to. Pero hindi ko pa tinitignan dun eh. Check natin guys mamaya. Nauna lang ako nag-check dito sa fuse niya kung okay. Bakit kasi kasama yung aircon na hindi lumalamig. So ngayon, punta naman tayo dito sa ECM. So may, yan, bank 1 sensor 1 kasi isa lang naman ang nito guys. Bank 1 sensor 1 lang to, walang bank 1 sensor 2. So lipat tayo sa kabila. O, ganun din, parehas. Ngayon, tingnan natin. I-clear natin guys. Clear. Yan. Tingnan natin. Para makita natin yung anong magiging next move natin. Yan. Nawala yung EPS. Naging okay siya. Kasi ito, pawala-wala ito. Ayan, hindi nawawala yan. Tapos, malamang ito, konektado rin to eh. Yan. Bakit naman ko sinabi na konektado yan? Malalaman natin yan mamaya. Tingnan natin. So, iwan naman na natin tong dito. Labas tayo. Tingnan natin doon. Pero, patayin muna natin. Check natin dito. Check natin yung sa compressor. Okay naman, nakakabit. Yan. Nakabit yan. Ito naman yung sa oxygen sensor. Nakakabit din. Yan, hahanapin natin yung sa may transmission. Hindi na makikita ng Yan, sa speedometer. Parang mayroon dito Dito natin guys. Anong kinalaman ng oxygen sensor at saka kung sakali man itong ayan kita ko na to. Yan. Anong kinalaman nito dun sa hindi paglamig ng compressor? Kasi sabi niya pag umiilaw daw yung yung steering, ayun nawawala yung aircon, hindi na gumana nung lumabas itong ilaw nito. Hindi nakakabit to. Hindi nakakabit to. Ilagay lang natin guys ha. Tapos balikan natin to. Yun ang natin guys, bakit anong kinalaman nung EPS niya. Actually, bakit lumalabas yung ilaw ng EPS eh dito naman ang hindi nakakabit. Anong kinalaman na naman yan? Transmission yan eh, sa may sensor niya dito sa baba. Yan. Tapos balikan natin doon. Yan. Start ulit natin. Parang nangyari na to sa abroad Mga trouble ko dun sa Saudi ako.
I-clear na natin to guys. Ito, umiilaw-ilaw siya. Tapos nag-blink-blink doon minsan. Hindi ko na video nag-blink-blink kanina. Nawala na kasi. Hindi ko na mapalabas. Ngayon, pag tumatakbo na yan, sabi nung ano, biglang mag-blink, tapos mag-i-steady, tapos restart, nawala na naman. Restart ko kasi kanina eh. So, ayan na guys. So, nawala naman. I-scan natin. Okay siya eh, nawala. Okay na siya. Hindi naman matigas yung manibela guys, kasi hindi naman kasi direktang ang may problema, yung sa may steering. Umiilaw lang yung EPS na yun dahil dun sa natanggal na ano, sa EMS niya. EMS kasi yun eh. Nagre-scan tayo. Ngayon, bakit umilaw din yung sa oxygen sensor? Diba? Tapos ngayon, pagkanayan natin yung aircon. Nawala na yung ano eh. Kailangan tapusin natin. Oh, nawala na, okay na. Pagkanayan natin ngayon yung aircon. Mainit pa yung buga niya kasi kanina pa mainit to eh. Oh, ayan, ayan. Unti-unti na siyang... Wala kasi tayong ano eh. Gauge ng... Ano nito eh, para malaman natin na lumalamig. Malamig na siya oh. Kanina hindi ko mapalamig talaga ito. Kulikot ako ng kulikot dito. Akala ko na-fuse lang. Pero umiilaw naman ito. Sabi ko pag na-fuse yan, hindi mo na mapapailaw yan. Or hindi na rin siya nagagana yung fan ng... Yung ano sa aircon. So, ito yung isa sa mga na ginagawa ko nung sa abroad ako. Yung mga gas ng mga ganito. Mga Hyundai, mga Elantra yan. Dito sa Saudi pa tayo. Mga favorite kayang gawin doon sa sideline ko sa ano, bahay eh. Ngayon, nakaka-encounter din ako sa Pilipinas. Ay, dito nung nandito na ako sa Pilipinas. So, ayan guys, yun lang naman ang natanggal eh, yung sasakit ng EMS. So, may, ano, hindi ko alam kung bakit natanggal yun. Bakit hindi naman umiilaw dati. Siyempre, sino naman magtatanggal doon? Yun ang, ano eh, yun ang tanong. Tapos ang tanong pa, bakit natanggal yun, hindi na umilaw yung, ay, hindi na gumana yung aircon. Yan, mga expert na mga pagpaliwanag dyan. Pero alam ko talaga, sa sistema ng sasakyan, ano yan eh, magkaka-connect. May mga connection yan, hindi lang natin ano. Pero kung talagang naiintindihan mo yung sistema ng mga ganito, doon mo ano. Oo nga no, gaganon ka na lang. So yan guys, okay na, lumamig na siya. Tapos, yung sinabi nila dito na nag-overheat daw, mataas doon. Ayan, hindi makita. Ayan. Isang bar pa bago ano. Tingnan natin kung ano yung mababasa natin dito sa ano guys. Ayan, basahin natin sa data stream. Para ipakita lang natin na kung ilan yung basa ng ano. So ayan yung hindi natin nabasahan ng status ng mga yung value nito, yung sa may aircon. O naka-ano na siya eh, ayan. Air pressure, naka-on na siya, compressor on. Sayang hindi natin na ano kanina. So tingnan natin sa may temperature. Well, temperature yan eh. Engine. Okay naman yung sa oxygen sensor. Vehicle speed. Yung water temperature niya guys dito. Ayan, naglalaro yan sa, di ba, kung hindi ka pa nag-start ng ano, kanina pa naka-start kasi ito eh. Yan hanggang 98 yan eh, maglalaro yan pagka tumapat na yun sa kalahati, yan. Magiging 96, 97, 98 yan. Pag paabot mo na yun ng 104 medyo ano na yun. 107 yan, mga ano na yan, medyo nasa critical na yan. So dapat hanggang 98, 96, 97, yun ang ano ng ano, pag nakagitna na yun. Degree Celsius yun guys. Hindi tayo mahusay dito guys, pero nakakaintindi lang tayo ng konti. Nakakaintindi lang tayo ng konti dito sa mga ano na to. Konti lang. Hindi tayo magaling sa mga ganito. Okay na yung siguro nakakaintindi tayo. Ayan. O di tapos na guys. Kanina talaga guys, hindi ko talaga mapaano, hindi ko kasi na-video kanina. Hindi ko talaga mapalamig kasi nagkalukot na ako dito, tingnan niyo. Pinagtatanggal ko na yan oh. Babalik ko na naman, wala pala diyan yung problema pero yan talaga, kailangan mo talagang mag-umpisa sa basic. Ayan, mag-test-test ka muna ng mga ano, na-fuse ba o ano. So ayan guys, okay na yan. Kukunin na yung customer. Okay, bye-bye ulit. Next, ano na naman ulit guys. Pag mayroon na naman tayo, matsambahan. Ayan, nawala na yung ilaw ng bagpak doon oh. Yung bagpak na ano, ayun, bagong bagpak yun oh. Wala na, okay na. Ayan oh, malamig na rin. Hindi na siguro ma-high blood yung may-ari. Okay na yung tatakbo ng sasakyan niya. Hindi na siya magbubukas ng bintana.
Okay, let's go.